About Pogo naman ito, sir. Nagkanda kayo ng ocular inspection sa isang Pogo hub dyan sa Tarlac na sinasabing may involved na human trafficking. Yep. So ano po yung inyong mga personal na nakita doon at ano rin yung mga na-share sa inyo na mga informations ng mga authorities? Oo. Ang aking unang impression, lalo na ikinagugulat ko, merong 14 na villas doon. No? Isang villa is worth 44 million. Wow. No? At kompleto, andun si She at yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. No? At yung villa na pinuntahan namin, doon nakatira yung mastermind. No? Doon nakatira yung pinaka-ulo, no? Na nakatakas. Doon sa pag-grade nila, yung pinaka-mastermind nakatakas. No? Yung second in command, nahuli, pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na meron palang mga tunnel sa ilalim. Wow, talaga? No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. No? So makikita natin na itong mga at itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. So, ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito at dito na maninirahan permanently. Bakit ka naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang koneksyon sa taas. No? Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. No? So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin, at makakawala rin ako. Biro mo, isang villa, 44 million. Yung buong compound na yon, nakita ko na siguro mahina billion ang investment doon eh. No, mahina 1 billion doon. Malaki ang nakita nyo no, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko diyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. No? Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. No? Kung alam mo na makukulong ka rin. No? So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao. Eh. Dahil saan tayo tatakbo? No? Kahit na manghuhuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ehensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Sabi nga kahapon ng PAOK, sa loob nitong bagong team ng PAOK, 4 na raid na ang nagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nakikita nila yung ganitong klaseng operasyon. At meron pa silang sinasurveillance na 100 na ganitong operations pa. No? So, kaya nga sabi ko nga, paulit-ulit lang to. At hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. Sir, privately, in-identify po ba nung PAO kung sino yung connection or protector nitong mga taga-Pogo? Meron silang mga names, no, pictures, but of course I cannot disclose that ngayon. Pero nagulat ako, actually kinalabutan ako dahil yun na nga, no. Itong mga taong to, alam rin nila maglagay eh. Alam rin nila manuhol, alam rin nila sino kakausapin. No? At malaki yung pera na umiikot, kaya meron din silang kakayahan na gawin itong mga ito. At kaya nga, isip ko, ang lakas naman nila magpatayo ng bilyon na pasilidad doon na illegal ang ginagawa. Walang legal na ginagawa doon, walang Pogo It's just purely love scam, crypto scam, at iba mang mga scamming activities ang ginagawa nila doon. Wala yung Pogo talaga. No? Wala yung gaming, puro Pero scam. registered sila as Pogo? They are duly registered sa ilalim ng PAGCOR. Merong PAGCOR office doon na pinuntahan namin, pinakita ng PAOK. Merong 24/7 PAGCOR personnel na nandoon. Pero nakalusot pa rin itong scamming activity nitong Shuyan Technologies.
So, sir, yan, permanent na pinasara itong zoo yan. Yes, permanent ng pinasara ito at in the process na ngayon ang gobyerno na i-seize yung asset dahil yung mga ganitong mga krimen, pwedeng kunin ng gobyerno yung asset, no? Para hindi na magamit ulit sa hindi magaganda. So, sir, kinonfirm din ba ng mga authorities yung possible connection nila sa mga LGUs like yung naging allegation nyo sa isang local executive na kaya nakakapagpatuloy Hindi, to be honest, hindi nila kinonfirm because of course very careful rin sila. Pero maraming dokumento na nagko-connect dito sa local government unit, no? In particular yung local chief executive nila. Bigyan ko kayo halimbawa, yung electricity bill nakapangalan pa doon sa local chief executive. Yung ilan sa mga sasakyan nakapangalan, no? So kaya hindi mo maalis sa isip natin na mayroong koneksyon, no? But of course sa hearing bibigyan naman natin ng oportunidad lahat na magpaliwanag at ma-explain nila kung bakit nagkaganito. So, after the ocular inspection, magkakaroon ho ng hearing Yeah, ang Senate. magkakaroon. I think nakaset na ito this first week of May. Yung- Pero sir, sabi nyo nga, parang paulit-ulit lang ito magiging problema sa Pogo. Kahit naipasara, meron pa rin nandyan, tapos involved pa rin sa iba't ibang criminalities, pero walang action kasi ang executive. So, determinado ka na ba na mag-file ng proposed bill para i-repeal na lang yung batas na nag-aalaw dito sa Pogo? Yeah, yun ang aming sinusulat ngayon, no? But we're determined. Ang kagandahan ngayon sa lower house, meron ring isang bill banning Pogo. No? So sasabay tayo doon. Pero kami in the process na kami of filing that. No? Dahil hindi talaga titigil to at ang aking kinakatakutan, yung mga pugante, mga fugitives ang nandito, no? Criminal syndicates. Nakita nga namin kahapon, marunong sila mag-operate eh. Hindi sila yung mga pupunta lang dito, magpapatay. Alam nila yung kalakaran ng bansa natin. Very organized sila, no? At yan ang mga klaseng taong nandito sa atin at walang pakialam, no, sa katahimikan ng ating bansa. So sir, wala na talaga kayong naasahan from the executive na sila yung mag-ban dito? Well, I hope, no? Ako umaasa pa rin na ang executive mabuksan yung kanilang mga mata na itong Pogo walang kabutihan na ibinibigay sa atin, kundi kahiyan ang binibigay sa atin. In fact, maraming mga international news agencies pinapakita itong Pogo at scamming at human trafficking na nangyayari sa ating bansa. Marami na ako nakita sa YouTube. So, hindi kabutihan ang nakikita natin dito, kundi kahiyan ang dinadala na itong Pogo sa ating bansa. Before siya, so sir, kung legislative action ang gagawin niyo, mag-approve kayo ng batas para nga ho ipagbawal na itong Pogo sa ating bansa, umaasa naman kayo na hindi ito i-veto ng Malacanang? Well, tingnan natin, ano, importante yung deliberation at magkakaroon kami ng oportunidad mailabas itong mga ganitong krimen, mailabas yung salot na dinadala ng Pogo at mailabas natin na walang kabutihan. Dahil ang argument ng PAGCOR, marami silang kinikita dito. Pero makikita natin kahapon, i-deport natin 400 plus na mga dayuhan. Nagrereklamo na yung PAOK dahil araw-araw pinapakain nila ito. Araw-araw binibigyan ng medicine. Yung mga kababiihan na may anak, araw-araw pati anak pinapakain. In deportation, tayo pa magbabayad noon, no? At yung haba ng proseso dahil hindi naman kaagad tinatanggap ng China o ng Vietnam, may proseso rin yun. So habang nandito sila, pinapakain natin. Ang balita ko, one deportation process will cost you about 90 million pesos. No? So, 90, sir? 90, no? 90. So, malaki ang ginagastos natin. Hindi simpleng pagdagahuli natin, papaalisin natin. Hindi simpleng ganun. Merong proseso yan. At habang nandito sa bansa natin, responsibilidad natin yan, pakainin at mabuhay sila. Malaking sakit ng ulo pala. Malaking sakit ng ulo. Saan mo lang papatulugin? Isang problema nila. Kahapon nagre-reklamo yung PAOK. Saan namin papatutulugin itong 400 plus? Hindi naman pwede dito patulugin. No? So kukuha pa sila ngayon ng
hotel or pension para patulugin doon. So malaking logistical issue rin itong mga ganitong pagre-raid. No? Okay, She. Liquidate. Ay, reimburse pala. Oo, Hindi, i-reimburse. hindi. Meron Yung naman- honest questioner na. Pwede naman. Ang in fairness naman sa PAOK, they respect the human rights aspect na hindi naman pinapabayaan. No? But ang punto ko lang, yung ganitong paghuli at pag-deport, hindi libre. May gastos rin sa atin. So, krimen na dinala nila, tayo pagagastos para paalisin sila. Hindi dapat embassy ng China. Hindi. Tayo ang gagastos. Nagagastos. Sir, clarify ko lang, yung 90 million per batch, per person. Per batch, no? On the average yan, ha? On the average, no? Tapos sir, can you also walk us through tunnel, although na-mention yun kahapon yung tunnel, going to where yung tunnel? Ang balita ko kahapon, hindi namin nakita yung tunnel, no? Kasi they're still gathering evidence. Yung tunnel connected sa mga ibang villa. No? So, connected sila. Yung villa naman, merong pinto na palabas ng compound. No? So, ang theory ng PAOK, kaya nakatakas yung mastermind, ginamit yung tunnel, lumabas sa isang villa, at katabi doon siya sa katabing lupa tumakbo, no? At nakatakas na. Okay. Tapos sir, can you give us an idea, when you said enforcers, as high as what position, engage in what kind of service? Oo. Hindi ko muna i-disclose, no? But ito yung mga enforcing agencies na nagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa POGO at may kaugnayan sa peace and order. I won't name them right now dahil under investigation, but when the time comes, no, ilalabas rin natin yan, especially during the hearing. Can you tell us, I mean, just the position from the lowest to the highest? Mga No, ganun ba? actually hindi nga yung lowest, it's from middle to high yung information. Dahil yung lowest parang pwede naman utusan ng high eh. So ang theory nitong mga POGO dumiretso na kami sa taas. At Dahil kung anong sabihin ng mga nasa baba, kaya naman palitan ng mga nasa taas. At Magagaling sila, alam nila yung kalakaran dito sa ating bansa. At magkano daw, sir, yung money involved? Million ang ano. Sir, paano yun? Para lang mas ma-picture namin, parang ano yun? Parang illegal numbers game din na merong parang monthly allowance being given to certain Meron din officials, ganon. Ang base sa mga briefing namin, may monthly allowance at may mas malaking suhol pag may raid. No? Yun ang balita namin. Sorry, mas malaking suhol pag may raid Pag may raid, because pipigilan ni raid eh. Pipigilan ni raid. So, mas malaking And suhol. pag So may- para mapigilan ni raid, magsusuhol ulit sila o maglalagay ulit sila. and mas malaki rin sir pag naaresto at may palalabasin. Yun hindi na kami umabot sa ganung kadetalye, pero hindi malayo 'yun, ha. Hindi malayo 'yun. No. Okay, She. From TV5. Sir, how are they able to acquire yung property, yung villa? Did they use mga That's a very good fake question. documents? The owner of the property is the current local chief executive. Oh. So, si Mayor? However, sinabi niya nag-divest na siya nung after siya naging mayor. No? So sir, kaya nakapangalan pa din yung mga electricity bill. Yun ang under kanyang the mayor. argument. No? So, bigyan ko kayo ng timeline. No? On paper, ang Baofu, andun si local chief executive. Nung nanalo siya, wala na yung pangalan niya doon sa Baofu land. Kakatingin ko lang yung dokumento. No? So itong property na ito na develop nung yung pangalan niya nandoon pa sa Baofu land. So that's the modality kung paano na-acquire yung property. Yung vehicle sir. Yung vehicle, maraming vehicle, isa o ilan doon ay nasa pangalan niya. No? So, that's further investigation pa, no? Pero Sir, sir, meron ba siyang explanation na
binenta ko rin. Nakita ko sa isang interview niya na sinabi niya nagba-buy and sell siya ng sasakyan at hindi nung binenta niya itong sasakyan dito sa mga Pogo operators, hindi na transfer pa yung pangalan doon sa bagong may-ari. So, sir, Bigyan ko kayo ng isang kahapon nagulat rin ako. May isang sasakyan doon. Ang brand niya yung Mercedes Maybach. Isa yun mahina 100 million. So 100 million? oo. So, sir, kapag nag-hearing, So nakikita niyo yung perang umiikot, no? At yung obviously nagda-drive nung Maybach na yun yung pinaka isa sa mastermind kasi may mga masterminds isa sa mga masterminds. so si Mayor, isa sa mga pangunahing papatawag sa Senate Oh, hearing, sir. ito para mabigyan siya na rin ng oportunidad, mapaliwanag niya yung kanyang side. Alam ko nagsalita siya sa media, but importante na on record, ma-explain niya rin kung paano nagkaganon. Okay, Raymond, may tanong ka? Ayaw niyo magbanggit ng mga enforcement agencies. Pero paano natin i-reconcile na ang banggit nyo mismo ang PAGCOR merong opisina doon sa loob, and yet nagtuloy-tuloy yung ganitong klase ng mga supposedly mga illegal activity? Well, yun ang isa rin na tinanong ko kahapon sa press briefing. Ano nangyari? No? May PAGCOR 24/7 operation doon. Ang trabaho niya, simple lang naman, siguraduhin na walang illegal na nangyayari. Pero may nangyari pa rin illegal. No? So, Pwedeng pagdudahan din, sir. hindi ko, ako, speechless rin ako doon. No? Speechless rin ako. Okay, no more questions about Pogo. So, sir, tungkol naman dito sa influx of Chinese student security threat. Correct. Although natanggal na yata siya. No? Natanggal siya. There's a COMELEC, I think there's a COMELEC resolution. I think kanina lang o kahapon lang yata. No? Because of another issue. Because of another issue. And then, itong si Teresita Angsi naman, parang sabi niya, xenophobia and racism daw, yung mga comments regarding dun sa influx ng Chinese students, parang minasama niya yung mga ganong negative. Ako, let's be fair. No? Nasabi ko nga, marami sa mga ibang bansa, ang tingin sa ating mga colleges and universities, napakaganda ang quality. At totoo naman. No? Marami tayong mga private universities na magagaling. Isa na dyan, for example, sa Valenzuela, ay Fatima University. Kilala sila sa nursing at medical school nila. At maraming mga developing countries dito nag-aaral. No? Pakistani, Chinese, Indians, even Taiwanese. May mga nakakasalubong kami sa Valenzuela. So, hindi natin pwedeng i-generalize na dahil pumupunta itong mga ibang nationality sa atin, kaagad may masamang nangyayari. Ang masama sa akin ay yung pagbibigay ng 2 million para makakuha ng diploma. Pero yung mag-aral ka dito, para sa atin, malaking contribution yan sa ekonomiya. Tawag ko nga dyan, education tourism. Dahil pagpunta nila dito, magbabayad sila tuition fee, kukuha sila ng dormitory, kakain sila dito, pupunta sa mall, may mga gumagastos sila at may mga kabutihan na maibibigay sa atin. So, dapat mag-ingat tayo na mag-pinpoint ng isang nationality na makakasira sa ating national security. Mag-ingat tayo dahil makakasira rin yan sa ating mga higher education institutions. So, sir, anong committee ang appropriate to handle? Higher Education Committee So, on Senator Handle. Chis Kay Escudero. Senator Chis. Okay. Okay, siya. Related lang sa education, pero since chairman kayo ng Basic Ed Committee, tama ba, sir, na or agreeable ba kayo dun sa suggestion na gawin na talagang nationwide na balik tayo dun sa COVID time na online na lang muna lahat because of the El Nino? May pros and cons yan siya, no? Marami akong kausap na magulang na hindi sila masyadong sang-ayon sa yung online or blended learning dahil
sabi nila na yung bata hindi natututo. At pangalawa, yung mga magulang lang na sumasagot ng mga textbooks nila or workbooks nila. So, preferred pa rin ng magulang natin mag face-to-face. Pero alam ko, napakainit ang panahon ngayon. Marami nagsuspend ng mga klase. In fact, dito sa Metro Manila, ang dami nagsuspend. So, ang nakikita ko dyan, to immediately, dahil yung pag-transition natin, 4 years to 5 years pag-aralan kung pwede pang iksian. Kung kayang gawing 1 year or 2 year, para makabalik na tayo sa dating calendar natin. Yung dating calendar natin, yun ang bagay sa atin. Dahil sanay na tayo doon at hindi pumapasok yung bata during summer. At nakikita natin, nakikita ko dito at sabi rin ng maraming experts, baka itong ganitong napakainit na summer maging new normal na no sa bansa natin. So ang ibig sabihin, April, May, papalo na ng mga between 35, 40, 45. No? So talagang mahirapan yung bata pumasok at mag-aral. Lalo na almost 99% ng public schools natin ay walang aircon. No? So nakikita ko dyan mag-slow transition tayo. Pero ngayon, nandito tayo, yung mga areas na napakainit, wala tayong choice kung hindi mag-blended learning muna o yung tinatawag nating distance learning or online learning. Ibig sabihin sa bahay na muna. So ang principals natin, dapat alisto sila. No, yung LGUs natin, dapat alisto sila na kung mainit sa kanilang lugar, wag nang pipilitin na pumasok pa yung bata. And then last, sir, this is for another story lang. Andun kasi, kausap namin kanina si Dr. Virgilio Almario and sabi nga niya, hanggang ngayon, andun yung difficulty to encourage children, yung Filipinos in general na lang, to go back to books and to read. As the chairman of the committee, ano yung pwedeng gawin ng Senado or ng committee nyo para maibalik natin or maibalik uli natin yung interest sa pagbabasa, lalo na ng mga bata? May magandang observation yan. No? Meron akong dalawang isa balak gawin at isa gagawin. Ito simple lang to. No? We're declaring the month of March no, as the National Reading Month. Para ang bata ay mahikayat magbasa at bumili ng libro. At lahat ng mga may kinalaman na mga ahensya, mga institusyon at organisasyon tumulong sa paghihikayat na magbasa ang bata. No? At in addition to that, yung mga bookstores, hinikayat rin natin magbigay ng discount kasi kailangan bumili ng libro. That's number 1. Number 2, pinag-aaralan ko yung posibilidad na i-ban ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. No? Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, even sa loob ng classroom. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. No? So, pinag-aaralan ko ngayon na i-ban na yung paggamit sa mga bata lang, no? Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwian na. No? Pero during time of school hours, i-ban na yun. Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media very accessible na. Okay, last question from NIMFA. Nandiyan na kasi Senator Robin. Sir, sabi ng Task Force El Nino, 103 na yung cities and provinces na nag-declare ng state of calamity dahil sa El Nino. Na mukhang kailangan naman talaga. Pero sir, who's checking kung reasonable yung declaration ng state of calamity? Kasi sir, di ba pag meron declaration ng state of calamity, merong you do away with the bidding? Yes. And baka maabuso. Yeah. Karamihan, halos lahat nung nag-declare, nung tinitignan ko yung list, ay agriculture LGUs. No? So, karamihan nito ay agriculture-based LGUs. Ibig sabihin, natuyo yung palay, walang tubig, yung mga farmers ay walang pananim, at kailangan nila ngayon gamitin yung kanilang calamity fund para makatulong. Dapat ma-check yan mabuti ng Department of Agriculture. No?
dito papasok ang Department of Agriculture to validate kung talagang affected sila ng El Nino in terms of agriculture. At ako naniniwala affected. In fact, kausap ko yung ibang mga governors. Talagang grabe yung agriculture base. No? Grabe dahil nga walang tubig eh. Tuyong-tuyo yung kanilang ilog, tuyong-tuyo yung kanilang supply ng tubig at hindi sila makatanim ng mga pananim sa kanilang lugar. So, as a practice of check and balance, ang Department of Agriculture dapat i-validate 'yan. Sir, anong role ng DILG? Kasama rin ang DILG. But ang technical aspect will be Department of Agriculture dahil sila talagang makakaalam. No? Ang DILG is more supervision over the local government units. Basta sir, kailangan alert or anong tawag doon, bantayan kasi nga binanggit niyo yung calamity fund kasi ang habol doon eh, di ba? Yeah, so malalaki ang calamity fund. At ang calamity fund, tama ka, walang bidding, very flexible yan. But ako naniniwala naman, Nimfa, sa mga kausap kong LGU na may valid reason yung kanilang pagdeklara ng state of calamity. But nevertheless, dapat i-validate ng Department of Agriculture. Okay, naku, marami pa sana kaming tanong. Senator Win Gatchalian. National Reading Month pala, November. Not March. Na-confuse lang ako. Hindi pala March, it's November. In fact, nasa na kami, no? Ready for sponsoring na on the floor. Sir, pero yung students, elementary lang pinag-uusapan, yung sa banning of phone o up to Hanggang all levels? Itong bill? Yung bill, sir, na ipafile Bawal mo, yung no cellphone. cellphone. Basic education. sa basic lang. education. Ba't mga elementary may mga cellphone sila? Marami nang may cellphone ngayon. Hanggang senior high school. Marami nang may cellphone. Ay, hindi lang yung cellphone kasi takes away reading time eh. Yun ang mga pag-aaral na nakita ko eh. And it takes away also study time, no? So, and also social time, no? Dahil hindi na sila nag-uusap ngayon. Ha? Oo nga, kaya itong National Reading Month on November is to encourage yung pagbili ng libro. Kasi sa Google na Oo, lang. marami. But iba pa rin yung experience ng pagbili ng libro. Pero kung ang importante dito, nagbabasa. No? Yun ang importante. Kailangan pa yun ng batas? Kailangan ng batas yun. Kailangan ng batas yun. So, we're studying first and then we will craft. No? But yan ang trend ngayon, even in the United States, yan ang pinag-uusapan ngayon dahil nga yung nakikita nilang trend na maraming negatives sa pag-over, hindi naman totally yung pag-over na gamit ng cellphone. Pwede, but I think may force of law para mas Pag may batas. Oo. Okay, thank you All right, so much. thank you.